Hi my friends! Magandang gabi ulit. Eto, kakain tayo ng hapunan. May ginawa ang asawa kong 4 esquina uli. Maraming tomatoes, at cabbage, at eto, malaking pustas na isda. Yan, kain po kayo. Sarap niyan. Interesado ba kayo sa kasunod na kabanata ni King Henry VIII? Okay. Tayo ngayon ay nandoon na sa ikailang asawa. Una muna si Catherine of Aragon, si Anne Boleyn, Jane Seymour. No, tapos na tayo kay Jane Seymour. Namatay dahil sa panganganak kay Edward VI. Ang ikapat na asawa, ang pangalan ay Anne of Cleves. Anne of Cleves. Ang Cleves ay isang German state sa Germany. Yun ay colonized ng Holy Roman Emperor. Pero meron dong Duke of Cleves, yung ama ni Anne of Cleves. Di po ba, kapag ikaw ay hari, kahit naman ngayon, kapag ikaw ay hari, karaniwan ang nagiging asawa mo ay royal blood rin. It's either na from your country, from the same place, or from other country na royal blood rin. So, ang naging asawa na ikaapat ni King Henry VIII ay si Anne of Cleves. Paano sila nagkakilala? Yan. Diyan susulpot ang pagiging malapit ni Thomas Cromwell, isang statesman, isang politiko, kay King Henry VIII. Okay? Eto, sarap. So, may isang painting. Alam niyo yung painting? Di po ba karaniwan sa mga royal blood, mga reyna, mga hari, prinsesa, prinsipe, may kinukomisyon silang pintor para ipinta ang kanilang buong pamilya. So, merong isang pintor na nagngangalang Hans Holbein, German Swiss painter, sikat sa mga royal blood, si Hans Holbein. Pininta niya si Anne of Cleves. Okay, ang ganda ng pagkakagawa niya, painting ni Anne of Cleves. Pinakita kay King Henry VIII. Ito ba, sabi ni Thomas Cromwell. O eto, magustuhan mo kaya ito, itong pinta na ito. Anne of Cleves, anak ng Duke ng Cleves sa Germany. Patingin, sabi ni King Henry VIII. Tiningnan. Wow! Na-in-love si King Henry VIII sa painting ni Anne of Cleves. Ganda! Ganda. So, kakain muna tayo para suspense. Abangan ang susunod na salita dito. Okay, kain muna. Sarap. Baka. Gawa ng asawa ko. Ito naman, pustas. Malaking pustas na isda, ano, daddy? Daddy?
masarap po. Hmm? Ang daming baka ng asawa ko. Hindi siya manipis. Ang kapal niya. Masarap, masustansya, juicy. Sarap. Ito naman, pustas, ang laki. Sarap. Wow. Talaga ang sarap. Ang sarap. Gusto ko talaga ako nagkakamay. Ang sarap ng lasa pag nakakamay. Ang sarap talaga. Sarap. Super sarap. Nasaan na yung pustas? Ito sa ilalim. Kainin muna natin ito. Daddy, maanghang ito, hindi? Hindi. Ito. Daddy, maanghang. Matulis ay, Daddy. Maanghang, Daddy. Ba't ang bilis mo natin sumagot ng hindi? Maanghang naman. Maanghang, Daddy. Kung ako lamang ay may pera, mabili ako nung maanghang bagay na sabi ko sa yung kinain ko nun. Made in Japan. Bagay dading noodles. Na sobrang init, masarap. Mahal ta nun ah. Okay. So, ayan na. Diba? Pinatingnan na yung painting ni Anne of Cleves. Ganda. Super ganda. In love sa painting ni Anne of Cleves. Si King Henry VIII. Ayan. Ang Cromwell. Nagandahan ka. Sabi ni Thomas Cromwell. Ang ganda. Sabi ni King Henry VIII. Na-inlove ako. So, ang pagkikita sa personal harapan ni King Henry VIII at ni Anne of Cleves. Okay? Suspense talaga po ay. Makakatuwa ano po. Nga. Nasarapan pa ako doon sa pagkain. Ang sarap talaga. Ang laki ng pustas. Sarap. Super. Ang lutong na masarap. Sarap pala gayon. Masarap pati nakakamay at dalawang kamay. Kayo naman. Ayan. So,
Di po ba nakita na nga ni na in love siya doon sa painting ni Hans Holbein, isang German Swiss painter. Nakita na niya. Wow! Ang ganda-ganda ni Anne of Cleves. Gusto ko yan. Sabi ni Thomas Cromwell, nagandahan ka, no? Gusto mo siya. Yan, magmimit na sila. So, magkikita na sila. Wow. Nang makita na ni King Henry VIII. Nang makita na sa personal si Anne of Cleves. My God. Upset ang mga pangyayari. Diyos ko, die! Sabi ni King Henry VIII. Na-upset ako dun, Kaya naman yung kanyang painting. Bakit yung painting niya sobrang ganda, ganun kaganda, my God. Bakit nang makaharap ko na ito, si Anne of Cleves, my God pa rin. Oh my God. Para bagang sa panahon ngayon ay yung painting ni Hans Holbein ay nakagamit na ng CapCut. Alam niyo yon? Filter. Just like me. Ganda-ganda, day. Sa personal naman, worry ko, hindi naman sobrang ganda. Hindi rin naman sobrang pangit. But then, hindi nagandahan. Hindi nagandahan si King Henry VIII. Hindi siya nagandahan kay Anne of Cleves sa personal. My God. My God. Paano na? Ikasal kaya yun? Ikasal kaya? Kakain muna si Inday Tigresa bago sabihin sa inyo kung kinasal or hindi. Pagkakita nila. Kain muna kayo. Ayan. May matigas. Ayun. Ayan. May tinik. My God. May tinik. Mamaya. Time out. Yan. So, hindi ko na po itutuloy ang pagkain ito dahil mamaya ko na po itutuloy ang pagkain ito dahil titingnan ko pa kung mamaya na po ito. Tutuloy ko lang yung kwento tungkol sa pagkikita ng personal ni King Henry VIII at Anne of Cleves. So, ganito yan. Noon ay New Year, taong 1540. Sabi ni King Henry VIII, gusto kong makita at anuhin yung tradisyon. Yun daw pong tradisyon. Ang tradisyon ay romantic tradition na isusurprise niya yung girl na gusto niya. Siya ay magkukunyaring isang commoner, yung pangkaraniwan. Basta lamang ang suot, pangkaraniwan, at titingnan niya kung siya makikilala nung gusto niya. So, ayan na nga po, magdi-disguise na, magdi-disguise na sa King Henry VIII. Pupunta siya, lalapit siya kay Anne of Cleves. Kumbaga sa yung magpapasuti. Yung termino namin dito sa aming bayan. Magpapasuti, magpapaviewing.
Ganyan, magpapagwapo. Pero, siya ay nakasuot ng commoner. Pangkaraniwang tao. Titingnan niya kung makikilala siya na siya si King Henry VIII. So, ayan na nga po. Lumapit siya noon sa kay Anne of Cleves. Eto namang Anne of Cleves, hindi siya nakilala. Hindi man lamang gumano na, oh my God! Ang gwapo ng haring Henry VIII! My God! Wala man lamang po mga ganyan. Na-disappoint si King Henry VIII. Sabi niya, hindi ako nakilala. At the same time, hindi man lamang siya na-attract sa akin. Why? So, sabi niya, so January 1 yun. 1540, ano po? Sabi niya, sa personal naman, bakit ganun yung painting ni Hans Holbein? Yung painting over sa ganda, si Anne of Cleves. Pero bakit sa personal, para siyang Flanders mare? Ow! Ang ibig sabihin pala po nun, ay yung Flanders ay, yun po ay, ang tawag dun ngayon, sa panahon ngayon ay Belgium. Belgium. Yan. Yung mare, kabayo. See? Sabi niya, disappoint ako dun failed yung disguise ko. Hindi niya ako nakilala. My God. Sabi ni King Henry VIII. Pero, kita ko naman siya. Hindi naman siya kagandahan. Kagaya nung painting sa kanya ni Hans Holbein. Siya mukhang malaking kabayo. Nagaling sa Belgium. Pero nung panahon pong yon, kapag sinabi mo pong Flanders mare, ay yun po pag meron ka pong isang Flanders mare noon ay yun po yung ginagamit sa giyera. Yun pong kabayong yun. Yun pong kabayong yun. Malalaki. Parang mga higanting kabayo. Yan. Matataba. At hindi masyadong kagandahan. See? So, hindi maganda ang description ng itsura at pagka-compare ni King Henry VIII kay Anne of Cleves. Kinumpare siya sa isang kabayo. And at the same time, you see nowadays, may reyna na kinukumpare din sa isang kabayo. Na ang kahulugan, kapag ikaw ay mare, ay ikaw ay isang babaeng hindi maganda ang reputasyon. Alam niyo na ang kahulugan nun. Di po ba? So, hindi niya maintindihan kung itutuloy pa niya o hindi ang kasal. But then, on January 6, 1540, tinuloy ang kasal. Anong dahilan? Kasi, for alliance. Yung pagiging malapit nila ng Germany and England. Matagal na alliance na yan. Yan. So, kinasal sila at hindi pwedeng i-break yung kanilang relationship with Germany. Hindi panahon para masira ang relasyon sa Germany, England, diba? Politically motivated. May mga ganun na pala noong unang panahon. Hanggang ngayon, ganyan pa rin. Nadagdagan pa.
See? That's history. Okay. Kinasal na nga. Si King Henry VIII at Anne of Cleves. January 6, 1540. Ayan. At anong nangyari? Anong nangyari sa kanilang pagiging mag-asawa? It was not consummated. Ano ibig sabihin ng it was not consummated? Sa madaling salita, maaaring sabihin natin na consummated sa legal term eh hindi sila nagsiping. Hindi sila nagtalik. Oh. Kaya ang nangyari, after 6 months, sila'y naghiwalay. Sabi niya kay Anne of Cleves, Anne of Cleves, pag naghiwalay tayo, bibigyan ko ikaw ng mansyon. Bibigyan ko ikaw ng maraming pera. Gusto mo ba yun? Pumayag naman si Anne of Cleves. May mansyon siya, may pera pa siya, at hindi consummated ang kanilang marriage. Naghiwalay sila. Yan ang kwento ni Anne of Cleves at ni King Henry VIII. Oh. Medyo nainis pa nga si King Henry VIII kay Thomas Cromwell dahil eto naman si Thomas Cromwell, sabi niya, inano niya sa akin itong si Anne of Cleves, hindi naman pala kagandahan. Ano ka na, Thomas Cromwell? See? Yun bang yung pagbibigay ba sa kanya ni Thomas Cromwell, ng pagbibigay daan sa pagmimit nila ni Anne of Cleves, ay isa ba sa magiging dahilan para ma-execute din at mapagutan din ng ulo ang kaawa-awa at pobreng Thomas Cromwell later on? Abangan ang susunod na kabanata sa mga susunod na mga araw. Yan ang ating kwento sa gabing ito. Okay? So, ang mga susunod nating kabanata, araw-araw yan. Yan ay research ko. Talagang pinaghirapan kong i-research yan sa mga libro ng history. Alang-alang sa gusto ko kayong bigyan ng kaalaman hinggil sa